Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Kanina po ay nakasama po natin ang napakagaling po na kapitan ng Barangay Addition Hills mula po sa Mandaluyong City na si Cap Carlito Cernal, at pinag-usapan nga po natin ang kanya pong mga programa ukol po sa solid waste management. Pero mga kabarangay, babalikan lamang po natin bakit po ba importante po itong mga programa na ganito. Dito po sa atin sa barangay tayo, naniniwala po tayo na for the protection, preservation, and conservation of the ecosystem, every barangay po should be committed to the mandatory program of solid waste management. Ito po ay mahalaga hindi lamang sa tamang pagtapon, paglinis po at pag-aalaga sa isang barangay, ito rin po ay may malaking impact sa ating environment. Kagaya po ng nabanggit namin kanina, makikita po natin yung impact nito tuwing may mga kalamidad, tuwing may mga bagyo po, at katulad na lamang po nung naranasan po natin ng mga nakaraang linggo na sunod-sunod po yung mga bagyo na dumaan. Nakita po natin na kapag hindi po maayos ang solid waste management sa isang lugar, yung basura po ay babalik at babalik rin po at maaaring magdulot po ng baha at pati na rin po mga sakit. Kaya naman po Section 16 of the Local Government Code ay pinagtitibay po sa bawat barangay ang preservation po ng ecosystem, cleanliness, health, and safety, and to enhance the right to a balanced ecology, peace and order, preserve and comfort barangay inhabitants. So matotal, ang solid waste management po mga kabarangay ay isang malaking parte at integral na programa para sa kapakanan at kalinisan po ng isang barangay. At meron po tayong mga pictures na mula po sa Barangay San Felix, Santo Tomas City, Batangas, care of Josie Malian. Yes, congratulations sa inyo at talagang nagtatrabaho sila when it comes to solid waste management. Kaya ipinapakita natin yan. Mga kaibigan po natin at mga kababayan sa Batangas, hello po. Opo, saludo po kami sa mga ginagawa po ninyo para sa inyong mga constituents. Kaya naman mga kabarangay, hindi lamang po tayo nalilimitahan sa mga programa ng ating mga kanya-kanyang barangay. Ang mismong DILG po ay meron pong programa para sa kalinisan. The department issued DILG Memorandum Circular Number 2024-001 enjoining all barangays nationwide to conduct a cleanup drive activity as part of the celebration of National Community Development Day and in support po sa launch ng Kalinisan sa Bagong Pilipinas program. Salamat, SK Mel. Alam niyo, the Kalinisan program is a convergence initiative that seeks to consolidate all efforts of the government to maintain and provide a healthy and safe environment for all by capacitating local government units and enabling community participation anchored on the tradition of bayanihan. Kaya po napaka-importante talaga na pag-usapan, and isa na doon talaga isang one factor, no, Cap Dondon, ang discipline na natin mga Pilipino. It's a challenge talaga sa atin sapagkat meron kasing mga ibang bansa, halimbawa Japan nga, na sinabi po ni Kapitan Carlito na hindi na kailangan ng basura. Sila na mismo, hindi na kailangan ng ganung klaseng programa. Sila na mismo. So, challenge po sa ating mga Pilipino na magkaroon tayo ng ganung klaseng disiplina. Kasi sabi nga nung araw, disiplina ang kinakailangan ng bayan. Oh, tama naman po, Kags Butch, kasi kung ang mga disaster na nangyayari katulad ng baha ay isang malaking factor, Kags Butch. Paulit-ulit na naman to, alam na naman po ng bawat isa to. Yung tinatapon natin mga basura. Opo. So, yung sinasabing ang basurang tinapon nyo ay babalik din sa inyo. Truth. Kaya ako bumalik sa bahay Tinapon ako ng nanay ko. Pero alam niyo po, totoo naman po talaga na marami po wala po tayong kakulangan sa mga programa for cleanliness mula po sa grassroots level sa barangay, maging sa local and national. Marami po tayong mga programa talaga na nag-e-encourage ng malinis na kapaligiran. Pero at the end of the day, it's still up to the individual po talaga
kung paano po tayo magiging disiplinado sa pagtapon ng ating basura. At hindi lamang po yun, pati po sa pagbabawas na rin po siguro. Dahil ako naman po naniniwala po ako, hindi po talaga natin may iwasan na sa pang-araw-araw po na buhay natin ay talagang meron po tayong mga waste na napoproduce. Pero kung meron po tayong mga paraan para mabawasan po yung pagkalat po ng mga yan, mas makakainan po talaga. May matotoo yan, SK Mai. Kung meron tayong paraan yan, ang magandang word sapagkat lahat ginagawa ng paraan para mapalinis natin. Kasi para sa ecosystem natin to, tsaka para sa environment. Ngayon, babalikan ko lamang yung ating pong Facebook page sapagkat pinag-usapan nga natin noon yung kapag halina't magtanim ng prutas at gulay na isang mandatory program ng DILG. Ngayon, meron kasi mga nagko-comment doon na nais kong i-address na sinasabi, paano naging mandatory yan dito sa NCR? Wala namang espasyo o mga lupa para magtanim ng gulay. Alam niyo po, yung pagka-mandatory niya, hahanapan po talaga ng pwesto yan kahit gaano kaliit. At minsan, yung mga pwesto na yon, kung may mga bakanting lote dito sa NCR, pinapaalam po yan. In fact, yung iba nagsasign ng memorandum sa may-ari na kung pwede gamitin muna sandali ang kanilang lupa para magtanim ng prutas at gulay. Ayoko sanang i-address yun kasi Kap, dahil nga nais natin mag-comment lahat, pero nakakaano yun, hindi maganda pakinggan sa mga NCR kapitan dahil mandatory nga at kinakailangan talaga gawa ng paraan. Yun ang sinasabi ng DILG. Kung wala, wala talaga Kung wala talagang mahanap na espasyo o kaya lupain para magtanim, wala talaga. Ganun talaga ang buhay. Pero yun nga sinasabi, you must find a way. Yun ang sinasabi ng DILG. Kaya siya naging mandatory program na talagang kinakailangan. At sa aming barangay, nagawan nga namin din ang paraan yan kahit puro mga aspalto na sa barangay namin. Kaya mandatory po siya. Hindi po dapat na sabihing wala tayong espasyo dito sa NCR. Actually, Kags Butch, pag gusto mangyayari, may hydroponics, hindi kailangan ng lupa. Merong pader na pwedeng sabitan ng mga, di ba, SK Mai? May mga ganon. Saka ano po, katulad namin, nagsisimula kami kasi nga dahil sa isa na lang po ang hindi namin nakuha ang award ay yung Kapag, dahil nga medyo late kami magsimula do sa second quarter. So, pero ngayon, meron po, at kaakibat dito, like for example, yung aming mga empleyado ng barangay, mga tanod, pati government employees po sa barangay Namayan na nagtatrabaho sa barangay, ay nire-require na po namin sila na mag-alaga kahit paso sa bahay nila. Tapos, yung kung ano yung magiging bunga doon sa paso, hati po kasi kaakibat nito. Ito po yung ano dyan Ang magkakaduktong na proyekto ay yung solid waste, yung nutrition, saka yung Hapag. Di po ba? Kasi kung ano yung, like for example, may makukuha kayong prutas mula doon sa tinanim nyo, ang Barangay Nutrition Action Officer, ang Barangay Nutrition Scholar, ang health center namin, nagsasabi kung sino yung stunted, sino yung may malnourished, maibibigay naman namin ngayon to dun sa mga pamilya na kinakapos. May mapapakain ngayon sila na gulay. Ganun po. Tapos, yung ginagamit na mga fertilizer, galing naman po sa composting. So, iba-ibang mga project magkakasama, magkaduktong. Hindi kailangan po, if gusto nyo talaga mangyayari, ganun lang po yun. Ito nga pong on a lighter note lamang po, ito pong Hapag program po ng DILG, binibigyan po tayo bilang mga kabarangay ng instrumentalities, yung medium po para masimulan po yung ganitong mga proyekto. At nabanggit nyo nga po kanina, Kap, yung pwede naman po sa loob ng bahay. Alam nyo naman po, para po sa ating mga plantito at plantita, sa mga kabahayan po ninyo, nung nagdaang pandemic po, nauso po yan. At talagang yun po yung nagpapatunay na kung gusto po ninyo, talagang may possibility naman po talaga na uso naman po yung mga indoor na halaman din po. At ito naman po ay mapapakinabangan hindi naman po ng ating gobyerno, kundi
tayo po bilang mga civilians, hindi po ba? Naalala ko nga, Kap, nung nakausap natin si Undersecretary Val Mucina, na sinabi niya na hindi lang yan directive, di ba? Ginigradean yan. Ngayon, ang naging problema pa nga, hindi naman din sa NCR kasi sabi nga, if I remember correctly, sabi ni Yusek Val Mucina, Yusek for Barangay Affairs po ng DILG, sa probinsya, hindi rin, ang daming bakanting lote na hindi nagagamit. Yun ho talaga yung prinad nila, yun yung talagang hinimok nila na gamitin nyo yan para Sayang. in case na magkaroon ng emergency ulit, magagamit ninyo ang mga gulay. Kahit naman walang emergency, magagamit nyo pa rin ho yan. Ang nagiging problema lang yun, ang dami-daming malalaking espasyo, it's going to waste. Duktong ko lang, tama yung sinasabi nyo, sayang yung espasyo. Pangalawa, may pwedeng maging livelihood program pa eh. Meron po, kasi nga po, may mga kapitan akong kakilala na nagagamit at nagagawa pa nila ito na kumikita pa yung barangay. Na yung lettuce na nanggagaling sa hydroponics sila, binibigay. Binanggit ko na po rito, yung isang barangay po sa amin, yung Daang Bakal. Meron po sila yung nanalo na most outstanding pagdating sa hapag. Meron sila yung hydroponics na kinakain pa ni Secretary Benar Abalos, yung lettuce nila. So, yan yung mga bagay na magkakaakibat. Biro nyo, pati pala livelihood kasama dyan. No? Nalimutan ko lang sabihin kanina. Sayang po yun. Yun po ay napakagandang proyekto. Bonus na lang ho yung award. Yes. Bonus na lang yung award. Malaking challenge po sa atin, lalo na dito sa NCR. Hindi mo masasabing dapat walang espasyo. Yun nga po yung sinabi ni Cap Dondon, tsaka sinabi ni SK May, gagawan lang talaga ng paraan. Kung gusto, magagawa ng paraan. Speaking of gagawa ng paraan, kamusta na at looking forward po kami dito sa Barangay Tayo sa 2025. Yan, Cap Dondon, magiging 60 ka na. Pero marami ho kaming pinaplano at pinag-uusapan po namin ni Cap. Hinihintay po namin, SK, hinihintay natin si Kagawad Marie para hindi naman talaga kami magdi-reformat pero magdadagdag pa po kami ng mga nais ninyong pag-usapan. Kap, may kukwento ko sa inyo, no? Tapos na kasi tayo dyan sa kalinisan programs ng DILG. Kasi medyo may nahuli ako alam ko na ang gagawin Kasi pag nagtitip kami o nagbibigay kami ni Kagawad Marina kung paano gumawa ng ordinansa, nagbibigay tayo ng template sa Facebook, makikita nila yung format. Marami pa rin po sa inyo at marami pa rin nagme-message sa akin na paano ba talaga ito, Kagawad? So sabi ko, ayan na po yung template, ayan na po yung mga whereas, tapos sinabi sa akin, magaling ka gumawa ng whereas, hindi namin alam kung anong ilalagay. Ayun, na-gets ko na. Kasi nahihirapan po ang karamihan sa ating mga Kagawad dun sa whereas provision kung anong ilalagay nila. Mag-comment po kayo kasi next year, balak po namin dito sa Barangay Tayo na impunto natin yung whereas provisions ng mga ordinansa at resolution ninyo. In fact, gusto ko nga magkaroon ng Zoom and then gagawin natin mismo dito yung resolution na yon para nalalaman nyo kung ano talaga ang ilalagay. Kahit na hindi tayo dun sa probinsya nila o sa lugar nila, pero sasabihin lang nila, ganito ang gusto namin, ganito ang status ng sitwasyon na yon, ganito ang magiging epekto. Ilalagay po natin sa whereas, pati yung basis, constitutional basis o local government provision na basis, makakagawa po tayo. At yan, magigets nyo po yun. Pasensya na po kayo, kasi akala natin na pagka binigay na natin yung format, alam na nilang gagawin. So, ito po, maganda po yung naisip namin para for 2025 na mismong tayo gagawa po mismo dito ng ordinansa o resolution. Maganda yun. And maraming matututunan ng mga Opo, at dagdag ko lang din po, Kags Butch, pwede rin po silang mag-send sa atin na kung sa tingin po nila meron po silang programa sa kanilang mga barangay, mga ordinansa sa kanilang barangay na sa tingin nila ay mas makakatulong din po sa nakakarami
marami sa ibang mga lugar din po, pwede din po ninyo isend sa amin yan para maibahagi din po natin sa ating Facebook page, maging sa ating mga episode po, para makita din po ng ating ibang mga kabarangay. Yes. Tama. Unahan na ito. The main purpose of what we're doing here is to share knowledge sa mga barangay. Okay, sa nanonood po natin. Hindi lang po sa barangay council, hindi lang sa SK, hindi lang sa mga secretary o treasurer ng barangay, pati po dun sa mga manonood. Oh, ito pala yun. At least, kaya pala nabuo yan. Yung mga ganun bang nalalaman ngayon natin, nalalaman niya nyo through us kung ano po yung mga nitty-gritty details ng bawat ginagawa ng isang barangay Pati po yung council. purpose. Pati yung purpose, right, SK Mai. Tapos yung sinasabi ni Kags Butch, how to prepare a barangay council, barangay ordinance o barangay reso. Pati yun, nabasa ko nga ho sa mga comment, pati yung paano nakukuha yung, pwede nating i-post ho yung, yung saktong computation nung leave benefits kasi hindi masyadong naging malalim ho yung natin, baka ho hindi nakuha rin ng mga ibang manonood natin. Pwede ho nating i-post ulit yun at sakto na manggagaling na po sa DILG, sa Commission on Audit at DBM, paano ho yung leave benefits. Lahat ng mga bagay na tanong nyo under the sun, pagdating ho sa barangay. Wag ho sa love life. Yes. Total, sa March pa naman ng leave credits, diba? First quarter of the year. So, makukompute pa nila. Yes, hindi siguro natin masyadong lumabas yung computation, pero hindi siguro natin masyado na-explain. Kasi sometimes, pag nag-explain po kami, ina-assume namin na alam nyo na. You know? So, hindi pa pala masyado, meron pang kulang. Siguro yung nag-i-expect, medyo nakukulangan pa kami sa pag-iintindi ng sitwasyon. And ito nga, mas lalo pa nating palalawakin ang ating diskusyon. Kaya naman mga kabarangay, pakaabangan po ninyo yan. Lahat po yan ay talaga pong pagpaplanuhan natin ng maigi para po sa next na year at maging sa ating mga December episodes. Pero mga kabarangay, dyan na po muna na magtatapos ang ating episode for today. Pero bago po ang lahat, nais lang po natin magpaabot ng ating pong mga pagbati. Unang-una na po kay Kagawad Salvador Buddy Pasturan Jr. ng Barangay Kawit Pilar, Camotes, Cebu. Hello din po kay Kagawad Willinson V. Lim ng Barangay 54 Zone 8, Pasay City. At congratulations po sa Municipality of Paambong kay Mayor Mary Ann Marcos for winning the DILG Seal of Good Local Governance 2024. Congratulations din po to Punong Barangay Agnel Mateo Jr. ng Barangay San Juan, Quirino, Isabela for winning the DILG Top Performing Barangay. And then, congratulations po to Punong Barangay Toto Valencia Coronel ng Barangay San Isidro 2, Bulacan for winning 200,000 pesos Gawad Galing Barangay 2024 sa kanila pong Solid Waste Management Program. At special guest po natin siya sa atin pong susunod na episode. Congratulations po at maraming salamat Kags Butch, Kap Dondon at sa ating mga kabarangay, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Muli po ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dito lang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa